Nagkasundong Department of Education at ang Second Congressional Commission on Education na kailangang rebisahin ang Basic Education Curriculum. Dahan-dahan umanong bumababa ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ayon kay Almi Zarate, isang opisyal ng Schools Division Office ng Department of Education. Poverty is not a choice, and it is certainly not inevitable either. It is a lifestyle that is inflicted on people. The path to knowledge, a distant shore, for those who struggle to learn and soar. Education's light, a beacon bright, but for the poor, it fades from sight. Ma? Oh, ang ginagawa niya dito? Nakakawin ka na pala. Kakarating ko lang. Ano meron? Bakit ba? Sige, ako na muna bahala doon. Nagalit ka ba nung nalaman mo titigil ka na sa pag-aaral? Nung una po, syempre, nagtanim rin po ako ng galit sa may mga pangarap din po naman ako na gusto kong matupad. Bilang isang dating mag-aaral na nakaranas ng pinagdamutan ng edukasyon, anong maipapayo mo sa bagong henerasyon? Payo ko lang din sa mga kabataan na hindi nabigyan ng sapat na edukasyon sa henerasyon na ngayon. Papayo ko lang is huwag kayong mawalan ng pag-asa. Gawin nyo lang ng gawin hanggang sa makuha nyo na po yung pangarap nyo. Hindi dahilan yung kahirapan para huminto kayo sa pag-aaral. Kontento ka ba sa buhay mo ngayon? Sa ngayon po, di ko pa rin po masabi sa yung mga pangarap nga po na sinabi ko tulad kanina na hindi ko po natupad. Tulad nung makapagtapos po ng pag-aaral, isa po yun sa mga masasabi kong hindi pa ako success ngayon. Nainggit ka ba sa mga kamag-aral mo na nakapagtapos? Siyempre naman po ako kasi parang di po kami pinagsangayunan ng panahon. Kumbaga sa kanila lang po napunta yung opportunity na matupad po yung bawat hiling. Kung sa ganung estado lang din po ng buhay, mas pipiliin ko na lang din po pumunto para yun na po, mabawasan na rin po yung hirap ng mga magulang ko. Meron ka bang pagsisisi at anong gusto mong gawin sa hinaharap? Meron naman po kaso. Ito po Sa edukasyon, dahil ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Bakit? Si Tito.